Nandito ako ngayon sa Aleosan District Hospital. Nakikita po ninyo sa inyong kabilang screen. At tahimik po itong ospital na ito dahil alam niyo nung isang gabi, mayroon pong trahedyang nangyari dito. Kinasangkutan po ng isang matandang babae, 80 anyos, na nakakonfine. At yung isa pong assailant, no, yung aggressor, na kung saan ng hampas gamit ang IV fluid stand. Yung IV stand, yun po yung sinasabitan ng mga swero. May solid ho na bakal ho yan at may mga hook pa yan. Kaya may tuturing na talagang deadly. Bukod po dun sa functionality niyan, deadly weapon po yan may tuturing. Ang isang ospital, kaya po ako nandito dahil yung matandang ali na yon, 80 anyos, lalabas na lang sana kinabukasan Galing ho siya sa confinement ng ilang araw dahil tumaas ho yung kanyang blood sugar. So, bago ho siya tinatawag nating ma-discharge kinabukasan, nung gabi ho, noong Oktubre 21, doon po naganap yung isang malagim na trahedya. Siya po ay nahampas kasama po ng ilang mga kawani nitong Aleosan District Hospital na nasugatan doon po sa pagwawala ng isang pasyente. Pasyente rin ho yun, pero meron pong pagdududa na meron pong sakit sa kaisipan. May problema ho sa kanyang kaisipan. So isa po ang nadali nga po, yung madi-discharge na sana kinabukasan, ang siya ay madali nung gabi nang mapuruhan ho yung isang 80 anyos na matanda. Itong 80 anyos na matanda naman po ay meron pong anak na namatay at nakaburol po ng mga sandaling yun doon sa kanilang bahay. So hindi na po nakauwi yung matanda dahil nga po na-disgrasya dito sa Aleosan District Hospital nang magwala ang isang lalaki na sinatayang may problema sa kaisipan. Nagiging palaisipan tuloy sa akin na kadalasan kasi sa physical na dimension, pag sinabing ospital parang nagiging terminal na ho ito Terminal papunta sa kabilang dimensyon o terminal papunta sa pagyao ng kaluluwa at hindi na po naman natin yan maitatatwa na marami pong namamatay rito sa ospital. Sa pribadong ospital nga masabi mo pang ibang mga doktor na abusado maningil ng kanilang professional fee, patay o buhay ang pasyente, hindi po sila nagbibigay ng discount. May mga ganun po na brutal ho talaga. Masasabi natin walang awa, walang compassion. At nawala na nga po yung kanilang sinumpahang salaysay o sinumpahan na Hippocratic Oath dahil lang para sa kanila, pera, pera, pera. Ganyan po ang ilan sa mga doktor natin ngayon. Kaya magagara ang sasakyan, pupunta ho sa ospital na ganitong pangmahirap, ang bango-bango nila, pero yung mga pasyente na kanilang tinitingnan ay naghihirap. So kung titignan natin yung misteryo ng buhay, minor lang ho yung kanyang sakit kung tutuusin dahil bumabaho at tumaas yung kanyang blood sugar. Kaya siya isinugod dito sa ospital na confine para gamutin yung kanyang blood sugar level. Pero talagang nangyari, nang inihatid sa terminal, hindi na ho nakauwi ng bahay at natuluyan na. Parang may misteryo po tayong nakikita na kapag nag-align at nagbukas yung kanyang pintuan o yung bintana papunta sa kabilang dimensyon, ay masasabi nating tuloy-tuloy na. Yun po ang isa sa mga misteryo na aking at yan po ang naging dahilan kung ba't ako nandito na parang may misteryo sa buhay ng tao, sa kamatayan ng tao na hindi ho talaga natin hindi natin mapiho kung kailan. Yung sa pangyayaring ito, tila nagkaroon ng alignment ang pagbubukas ng kanyang pathway, ng kanyang dimensyon, ang pagbubukas ng bintana o yung butas ng kanyang dimensyon para mag-transpose sa kabilang buhay. At yan din po ay tila nagkaisa o nagkaroon ng synchronicity
doon naman po sa nilagusan ng kanyang pinakamamahal na anak o ng kanyang anak na sa mga sandaling yun ay nakahimlay doon sa kanilang tahanan. Tila yung kanilang soul, mga kaluluwa nila, baka banded siguro sila at unconsciously yung matandang babae ay ayaw na rin pong magpatuloy sa kanyang buhay dahil nga namatayan siya ng anak. May mga ganun ho palang mga obserbasyon, no, na unconsciously, deep within, ayaw niya nang magpatuloy at nagbukas at pinagbigyan siya. Ayun, hindi na nga po siya nakauwi. So ito po ilan po sa mga palaisipan, no, kung paano nangyayari ho ang mga ganitong bagay na hindi ho pinaplano pero nangyayari at natutuluyan dito po sa ospital. Na may sasabi natin para sa ibang mga sitwasyon, ibang mga kondisyon ay tila nagiging terminal na ho, pre-departure area na ho ng mga kaluluwang lumalago sa kabilang dimensyon. So, sa sitwasyon nitong matandang biktima, isa pong malaking katanungan kung ano nga ba talaga ang naganap. Yan nga ba talaga yung nagkaroon na ng pagbubukas ng kanyang dimensyon para ilagusan niya na at hindi na siya bumalik. Talagang ginusto niya na hindi na siya makabalik dahil nga sa sinapit niyang sinapit ng pagkamatay ng kanyang anak. Yan po ilang lamang po sa mga katanungan na kaya po't nandito ako. Yan pong nagdala sa akin dito mismo sa pinangyarihan ng trahedya.